Alright, pag-usapan natin 'to mga tol, ang posibleng pagkakaroon ng ethics complaint laban o kontra dito po kay Rep. Gomez dahil sa akusasyon sa ilang media practitioners, 'no? Pag-usapan natin 'yan sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin 'to. Let's go. Yo, so yan, pag-usapan natin. Sabi po dito, posibleng maging subject ng isang ethics complaint ang ginawa ni Sabi po ay posibleng maging subject ng isang ethics complaint ang ginawa ni Leyte 4th District Rep. Richard Gomez laban sa ilang kawani ng media na humihingi ng panig niya sa issue ng isang flood control structure sa kanilang probinsya. Bunsod ito ng matinding aligasyon laban sa media practitioners at paglalantad ng kanilang pribadong impormasyon. Okay, so panibago na namang usapin. Isang kilala na politiko na naman po ang mukhang merong sisilipin na naman. No? May masisilip na naman po dito. No? Tingin ninyo, siya po kaya ay may itinatago o wala, no? So, isa po si Richard Gomez sa mga kilalang politiko na wala namang masyado akong nakikita na negatibong comment sa kanya. Pero ngayon kaya, ano kaya ito, no? Panoorin natin bago tayo magbigay ng buong opinion sa kanya. Yeah, absolutely. Absolutely. I encourage you to bring it before the ethics committee here. Hindi lang pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao marunong tayo magpaliwanag. Tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga yun. No, I think, the ethics committee should brought into that. Hinikayat ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang mga apektadong media practitioner na maghain ng reklamo sa ginawang matinding akusasyon at paglalantad ng kanilang personal na impormasyon sa social media ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nag-post sa kanyang social media page si Congressman Gomez ng screenshots ng mga mensahe ng ilang kawani ng media para kunin ang kanyang panig sa issue ng isang flood control project sa kanyang distrito. Ito ay matapos ipahayag ni Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy sa isang social media post ang limitado umanong suporta ng kanilang district representative sa gitna ng kinakaharap na suliranin sa baha at pagkasira ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Pero sa post sa social media ni Representative Gomez, iniuugnay nito ang hiling na panayam o komento sa kanya ng media na umano'y media spin o pagbaluktot o pag-frame ng balita. May pagkakapareho rin umano ang tanong sa kanya na tila mayroong nagkukumpas at kinastusan. Posted ni Gomez sa social media ang mismong mensahe ng ilang kawani ng media, pangalan ng iba sa mga ito at contact numbers. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act at isang hakbang na naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Mariinding paalaala ng organisasyon sa Leyte Representative, trabaho ng mga mamahayag ang magtanong at pabor pa nga ito para sa kongresista na kinukuha ang panig kaugnay ng issue sa kanilang distrito. Dagdag pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, maaari naman itong mag-no comment na lang o kaya ay wag nang mag-reply nang hindi nagpapahiwatig ng masamang intensyon o naglalantad ng pribadong impormasyon na mga kasamahan sa media. Dismayado naman ang ilang kapwa kongresista ni Gomez sa naging aksyon nito. Git pa ng mga ito, posibleng maharap sa ethics complaint si Gomez kung may maghahain ng reklamo. If a particular government official is being asked on whether or not they have an involvement on a particular matter, it's just a simple question of responding to whether yes, we are involved in this particular matter, or no, we are not involved in this particular matter. I don't think it makes sense
to impute ill will or anything else unless you have actual basis to do so. Yeah, I guess kung may magka-complain po ng mga media personalities, tingin ko naman tatanggapin naman po ng ethics committee po yan pagka may nagsampa po ng mga kaso. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. As a public official, you are expected and held, you're expected to behave and held to a higher standard, no? Than other people. I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo. Wala pang tugon si Gomez sa hiling na panayam sa kanya ng media kaugnay ng mga isyong ito. Hindi rin ito sumasagot sa phone call. Samantala, ayon naman kay Representative Ridon, maaari ring maisama sa gagawing investigasyon ng House Infrastructure Committee o Infracom ang isyu ng gumuhong bahagi ng flood control structure sa distrito ni Congressman Gomez. We'll get the report from DPWH kung kamusta ba yung nangyari talaga dyan. What is the story behind it? Pero I think that can be a subject of an inquiry. Sa September 2, nakatakda ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committees sa mga maanumalyang flood control projects. Pangunahin na ang mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na substandard at ghost projects sa probinsya ng Bulacan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay guys, so nakita naman natin kung ano po nangyayari sa politika ngayon. At isa po sa Vatican, kilala na, tama ba? Vatican kilala, 'di ba? Kilalang politiko sa ating bansa na isa rin pong tao na nakilala sa media. Media ba? Media ba tatawag natin kapag siya sa entertainment? I think ano pa rin ang media 'yan. No? Parte pa rin diyan. Kaso entertainment. Kung ano na naisip ko. Pero related yun, di ba? Kasi kilala siya sa TV. Personality siya ng TV. Pero pinasok niya ang politika at malaon ng panahon siya'y walang natatanggap na kung ano mang mga negatibo. Sa akin at least sa akin, wala akong nakikita na masyadong negatibo sa kanya. Kahit sa mga usapin ng China, mga pro-China, hindi po siya malalabel as pro-China o naman. Pero dito, magiging questionable po yung kanyang ginawa. Dahil, diba, sabi nga, nakita po natin, narinig na yung mga confidential na bagay ay kumbaga parang meron na po dito makikita na hindi maganda patungkol po kay Richard Gomez pagkat shinare niya yung private message para po dun sa mga di nakakaalam, no, kahit sino, ano yan, Data Privacy Act po yan, hindi mo pwedeng gagawin yan, isi-share mo o ano man yung isang bagay na privado. So hindi man na tayo maalam talaga dyan, madunong, pero yan po ay mga bagay na dapat aware din po tayo na hindi natin, kahit hindi ka government official, kahit wala ka sa gobyerno, hindi po magandang gagawin po ninyo yan. Yes. Anyway, bago tayo magtapos, napakalawak po ng flood control at ang lugar po ni Representative Gomez ay mukhang iimbestigahan na rin po yata yan, no? Or ano man, sinasabi, subject for inquiries, magiging questionable po ngayon ang kalagayan po niya sa politika in case na siya po ay merong tinatago o merong mang anomalya sa kanyang nasasakupan dyan. Anyway, eto po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, anong masasabi mo dito sa issue po na ito sa nangyari po kay Representative Gomez, Richard Gomez, sa paglalantad po niya, no, ng private info, no? Parang negative impact po talaga yon, especially dun sa mga taga-media na nagre-reach sa kanya, ano man, whatever man yung message sa kanya, no? Sabi nga, pwede siyang hindi mag-reply, pwede siyang hindi gumawa ng ganitong klaseng
bagay pero yun po yung napili niyang gawin. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin po nito? Comment down below. Magre-reply po tayo dyan as much as possible, and please do not forget to hit the subscribe button. Malaking tulong po yan, and para updated ka na rin sa mga videos po natin na i-upload, no, in the future. Kaya yun lang, see ya ulit sa susunod na video.